Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng Ang Balita Ngayon. Medyo nakakaya. Sa House Budget Hearing, tinanong ang Secretary ng Housing Secretary. Yung 6 million ba na sinabi ni PBBM na target. Nako, nakakaya. Nakakaya ang Pangulo. Dahil inamin mismo ng secretary na malayo sa katotohanan yung 6 million housing units na pangako ng Pangulong Marcos. Okay. Title, Marcos could not do it. Hindi niya kayang gampanan ang pangako. Ito. In a hearing in the chamber, yung House, on September 1, 2025, Housing Secretary Jose Aliling clearly admitted that the target of 6 million housing units promised by Marcos Jr. administration is far from reality. Hindi makaya. So, ilang housing lang ang makaya hanggang 2028. Ito. Yan. From 6 million until 2028 will only be 300,000 houses. Yun lang ang makaya daw. That's why we're not circulating the explanation anymore. That's why we didn't hit the 6 million because it's not really realistic. Yan po ang pahayag ng Housing Secretary. Yan, ganyan ang ating presidente. Ang galing magpangako. Kaya lang malayo sa katotohanan. Aliling added, even with sufficient funding, developers and contractors will not be able to support such a large number of housing for 6 years. In the same hearing, Housing Undersecretary Henry Yap stressed that budget constraints, limited developers' capacity, and poor market assurance are heavy obstacles in the implementation of the National Housing for Filipinos o 4PH program. Meanwhile, Congressman Rodante Marcoleta tinanong, who is responsible for setting a target that was not realistic in the beginning? Siyempre, yung presidente. Ito ang tanong ni Congressman Paulo Marcoleta. Who set the unrealistic requirement in the first place? Alam na natin. According to the Housing Department report, so far, after 3 years, so far, only 1,900 units have been completed and turned over since 2022, and the department estimates only 300,000 units could possibly be built by 2028. This is a long way from Marcos Jr.'s original promise 2 years ago. 3 years ago na. Ito yung sabi niya noon, our goal is to build 1 million housing every year until the end of my 6-year term as president. Yon ang sinabi niya nung bago siyang nag-upo. Ay, ano bang mga promise pa ng Pangulo? Isa-isahin natin para wag na tayong mabudol. Yung nung bago mag-eleksyon, itong May 2025 midterm. Ano yung speech niya? By the end of my term, sa 2028, magkakaroon na tayo ng subway. Yung bang train na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yun, sinabi niya yun. Anong sabi ng DOTR Secretary? Ni Secretary Vince Dizon pa nun. No, not really. Hindi. If I'm not mistaken, mga 2032 pa matapos ang subway. Yan ang realistic forecast ni Secretary Vince Dizon. So bakit ang Pangulo
magsabi in public na 2028 matatapos na. Para mukhang pogi siguro, para ipakita sa mga botante na magandang ginagawa niya. Pati ang DepDep o NEDA, ganon din. Wrist at wrist, yung hindi matatapos by 2028 yung subway. Isa lang yan. Ano pa mga, bigas, 20 pesos per kilo na bigas, sinasabi meron na daw. Sige na lang, pabayaan na lang natin yung 20 pesos per kilo na bigas. Ano pa? Yung walang magugutom. Pinagmamalaki din niya yan Legacy. Anong bagong upo siya, tinanong siya ng media, what legacy do you want to leave behind? Sabi niya, my legacy, pag alis ko sa pwesto, wala nang magugutom na Pilipino. Ang gagandang pakinggan yung kanyang mga salita. Walang magugutom na Pilipino. Kaya sa DSWD, meron yung parang no hunger program. Ano sa tingin nyo? Kaya ba nila na walang magugutom na Pilipino by 2028? Ay, nako. Korupsyon. Pinagmalaki niya ang flood control project noong 2024 na SONA. Ano ngayon? Binabati ko sila sa... Iba ang magsalita. Ang galing niyang magsalita. Iba yung gawa. Kaya, sayang. Mas mabuti na lang sana si VP Leni ang presidente natin ngayon. Kasi nga, kahit sinasabi nating lutang, kailang walang bahid ng korupsyon. Walang aligasyon ng... Kaya nga may survey. Sabi sa survey, mga respondents, mas naniniwala sila nga mas maganda sana, mas effective na presidente ngayon si VP Leni kung siyang nanalo. Kaya lang, wala tayong nagawa Nabudol tayo. Ang galing kasing mag-promise akala natin like father, like son. Kaya lang, malayo siya sa kanyang tatay. Yung decisiveness, yung diskarte, wala. As in, sobrang bait ang presidente at saka yung nakapalibot sa kanya. Pinsan, mga sino pa yung mga wala, hindi niya kaya. Kaya sunod-sunuran na lang siya. Weak. Tama si Tatay Digong, weak leader ang Pangulong Marcos Jr. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Excuse me. Pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng live, pabahay. Kasi topic natin, pabahay ng Pangulo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para itong tribo makapagpatayo ng mas maayos na tahanan. Mula nung nagsimula tayo, siguro nasa 200 plus na housing units. Ordinary lang na kahoy lang, yero at dingding na kawayan, okay na. At least nakakatulong tayo. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud sa balay ni Ante. So lipay kayo ang nagtabang sa iyaha na makabalay na si Ante. Kay balo si Ante, gitabangan ra siya. Kabalay na gyud si Ante. Sandayon nyo dak Kali mo man